Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, ibang-ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong Hari naming mahal, pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa ibang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay, ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal.
Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo tulad nito. Iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong pagninilay ng salita ng Diyos dito po sa TV Maria. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng atin pong Panginoong Hesus. Yun pong mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Germany, India, Canada, US, Hong Kong, at iba pa. Kamusta po kayo? Sandigan po ng buhay ng mga Hudyo ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya gano'n na lamang ang pagpapahalaga nila sa mga batas ng pagsamba. Dito umiikot ang kanilang buhay. Sa aklat ng Deuteronomio, ibinilin talaga na pangunahin ang pagmamahal sa Diyos. Sabi po doon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga utos nga'y itanim ninyo sa inyong mga puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Sa lahat ng bahagi ng buhay, pangunahin dapat ang pag-ibig sa Diyos. Maiintindihan natin yung layunin ng paghuhugas ng kamay bago kumain, na binanggit sa ating ebanghelyo. Ito'y naglalayo na pagdugtungin yung pagsamba sa templo at yung pang-araw-araw at pangkaraniwang gawain sa tahanan, pagdurugtong. Kaya nga napakaganda nung layunin na hindi natatapos sa templo ang relasyon sa Diyos. Hindi natatapos sa templo ang pagsamba sa Diyos. Dapat itong maging bahagi ng bawat gawain, ng bawat alalahanin. Napakaganda noon pong layunin ng batas na ito. Ngunit kakaiba po yung ginawa ng mga iskriba at mga pariseyo. Sila pa naman po yung mga dapat na dalubhasa sa batas, nakakaintindi, nakakaunawa sa batas. Anong ginawa nila? Binakura nila yung mga batas na dapat sana'y pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ibig. Mariin pong ipinaalala ni San Pablo, pag-ibig ang katuparan ng lahat ng mga batas. Tila ba ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo na ang tiyak na tanda ng pag-ibig natin sa Diyos ay hindi lang panalangin, hindi lang pagsamba. Ito ay ang matalas na pandama sa pangangailangan ng kapwa, sa gutom ng kapwa, pagmamalasakit sa kapwa. Pinatatalas dapat ng pag-ibig sa Diyos ang pagmamalasakit natin sa kapwa. Yun pong kakayahan nating damhin ang dinadala ng kapwa, marinig ang kanilang hinaing at matugunan ito. Dinadala ang pag-ibig sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos, sa pag-ibig sa tahanan, sa pag-ibig sa kapwa,
sa pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Faith that is expressed in charity. A faith that does justice. At alam niyo po, isang tiyak na tanda na yung pag-ibig natin sa Diyos ay lumilihis na, naliligaw na kapag manhid na tayo. Kapag wala na tayong pakialam. Kapag wala na tayong pakiramdam, ibig sabihin, hindi na natin natutularan ng mapagmahal nating Diyos. Kailangan po ng palagi ang pagsusuri. Tiyak po yung mga tradisyong pinanghahawakan ng mga Pariseyo ay pinasimulan at itinatag dahil meron itong mabuting pakay. Meron itong mabuting layunin. Tiyak na dahil ito sa kagustuhan ng bayan ng Israel na maging tapat sila at panatilihin ang kanilang katapatan sa kanilang pakikipagtipan kay Yahweh. Layunin ng mga tradisyong ito na palalimin at patatagin ang relasyon nila sa kanilang Diyos. Ngunit nang lumaon, nakita natin, abay wala na sa lugar, salungat na sa tunay na pakay ang mga tradisyon at batas, sapagkat naging kapit-tukong pagsunod sa mga ito ng mga eskriba at mga Pariseyo. Lumihis na sa tunay na pakay na gawing mapagmahal ang bawat tao sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos na ipinapakita sa pagmamahal sa kapwa. Kahit na yung mabubuting bagay na paulit-ulit at palagi nating ginagawa, dapat merong palagi ang pagsusuri. Kasi baka naliligaw at nalilihis na lang sa layunin. Bakit ba araw-araw ako nagsisimba? Bakit ba ako tumutulong sa kapwa? Bakit ba ako nagdarasal? Kailangan pong suriin natin. May mga pagkakataon kasi na yung dahilan sa paggawa ng mabubuting bagay na ito, abay nagiging makasarili na rin. Pampalubag ng konsensya dahil sa patong-patong na kasalanan. Tila ba pangbawi o panakipbutas ang pagsisimba? Kasi ang dami-dami ng kalokohan at kasamaang ginagawa ay pagtatakpan ito ng pagdadasal, ng pagsisimba. Sabi nga ni Jesus, mga mapagpaimbabaw ang ganitong pamamaraan. Tumutulong sa kapwa para sumikat at makilala. Tumutulong sa kapwa, parang investment ito kung mangangailangan sa kinabukasan. Nagdarasal nga, pero dinidiktahan naman ng Diyos kung ano ang nais na mangyari sa buhay. Suriin po natin lagi. At ang pagsusuring ito, merong isang mahalagang pamantayan. Ano ba ang mungkahi ng pag-ibig? What is the most loving thing to do? At ito po yung nalimutan ng mga Pariseyo. Nalimutan nila na ang pinakamahalagang batas ay batas ng pag-ibig. Na ang lakas, ang direksyon na nagbibigay sa lahat ng bagay ay pag-ibig. Kaya nga anumang pagkilos, anumang pasya, anumang paninindigan sa buhay, isa lang po yung dapat na itanong. Ano ba ang mungkahi ng pag-ibig? What is the most loving thing to do? Because with love, we can never go wrong. Hindi tayo maliligaw sa pag-ibig. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.